ngayon lang lumabas yung 14 pa? Siyempre, hindi naman madaling hindi naman pupunta sa party itong mga to eh. Ang kalaban mo yung mga makapangyarihan na Bakit sabi ni reporter, bakit ngayon doon lumabas yung 14 na naman, dagdag sa 18? Eh, walang pumilit yan, walang tao sa likod niyan. Gumising na lang ng umaga yan, pagising ng 14. Pupunta akong Senado, kailangan nilang katotohanan. para to sa bayan. Para malaman nila ang katotohanan. Ganon. Walang tao. Walang tao sa likod nito. Walang mga pumilit. Walang mga kumausap. Pagising ng umaga, pagdilat ng mata, pupunta akong Senado. Kailangan nila malaman ang katotohanan. Para bumigago. Niloloko ko din yung mga sarili nyo, ano? Ha? Sabi ko nga sa inyo, Gutesa, nagkanda palpak-palpak, pinalitan ng 18X Marine. 18X Marine, marami ng palpak na mga sinasabi. Another sub na naman. 14 bagong kargador na naman. Pagka pumalpak naman yung 14 kargador, ay may bago na naman. Anak ng teting talaga naman. Matindi kayo dyan, ano? na mga tao sa Pilipinas. Eh yung senador nga kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng question. Eto pang mga Marines na ito, kayo naman Siyempre. Ha? Si Jinggoy pinakulong na lang ng walang dahilan. Si Jinggoy daw nagawang ipakulong, ito pa kayo mga 18X Marine. Ibig sabihin, sinasabi mo, si Jinggoy nakulong na lang ng gano'n. Bigla na lang binitbit, dinala doon. Kawawa naman si Tornito Pasio, kawawa ka naman, ano? Maniwala kayo ito, Pasio. Daming na ipanalong kaso niyan. Maniwala kayo dyan. Dennis Cornejo, na ipanalo. Si Buloy, na ipanalo. Tebes, na ipanalo kaso. Sandra Ong, na ipanalo kaso. Alice Go, na panalo kaso. Maniwala kayo dyan. Matalino yan. Magaling na abogado yan. Sus, seryoso. Natatakot yun. Ito yun, tinatakot si Joel Villanueva. Dinidemanda kami. Kami, mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda si Mike Defensor. Naging congressman na. Patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumabas ang katotohanan. Pero katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano ba mahihita namin dito? Kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bahay kasi, alam niyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan Ito ba, dalawa aeroplano nun Na aeroplano? Ito na Pakita mo. Parang bata, ano? Kaya pala natatalo lagi mga kaso mo. Napaka-immature mo sumagot. Padala ng PCO yan May pito pa raw. Drone yan, drone. Parang tanga, no? Alam mo mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Hindi naman tinatago ang flood control, tanga. Ang dami nga nakakasuhan Yung Diskaya nga, sir, kita mo yung Diskaya, aminin ninyo panahon ni Digong di natin kilala yan. Isipin mo, nagsisimula ang war on drugs, libo-libo na mamatay na mga kabataan, taong bayan ng 2016. Hindi natin alam na mayroon palang mag-asawang Diskaya nagsisimula magpayaman ng 2016. Hindi natin kilala ang Diskaya. Saan natin nakilala yun? Dito lang sa panahon ni Pangulong Bongbong. May mga pinapanagutan, hindi tinatago ang flood control. Ang problema kasi sa inyo, hanggat hindi si PBBM ang makakasuhan, makukulong, masisiraan, madadamay sa flood control, still, itinatago. Ganun kasi nasa utak nyo.
Kahit sino pa makulong about sa flood control, hanggat si PBBM ang hindi nakukulong, feeling ninyo tinatago. Yun yung kasi nasa utak nyo eh. Hindi tinatago ang flood control. Ang dami nga nakakasuhan eh. May mga ongoing nga, may mga makukulong nga eh. Yung pinakamalaking kilalang nagpayaman sa flood control, yung mag-asawa, nakulong na nga. Oh. Tinatago ba yan? Tinago yan nung panahon ni Digong. Ang problema nga kasi rito mga kababayan, mga ka-analyze, kahit sino pa makasuhan sa flood control, kahit sino pa makulong sa flood control, kahit sino pa mabuking sa flood control, hanggat si PBBM, ang presidente hindi nila na idadamay sa kasong yan, still, ipapasok nila sa utak ng mamamayang Pilipino, wala pa ring hustisya sa flood control. Ganon ang nasa utak nila. Oh, kapag ka ang nadadamay itong mga nasa kakampi nila, ibig sabihin, hindi totoo. Pero pag si PBBM, totoo. Eh ako mga kababayan, hindi nyo talaga ako mapapaniwala na si Pangulong Bongbong kasama rito kasi siya nagpa-imbestiga. Hindi katulad ni Digong gumawa ng press ko noong 2019 ba yun? 2020, sabi niya magkakaroon ng investigasyon sa flood control anomaly. Walang nangyari. Hanggang sa nag-live tayo ngayong araw, oras, petsa, buwan na ito, walang nangyaring pag-iimbestigasyon. Panahon ni Digong, wala hong nakulong kahit isang kurakot, wala. Kahit daga, ipis, aso, wala. May mga nakalaya. Ayan, si Gloria Macapagal Arroyo, nakalaya. Oh. Si Jinggoy, nakapag-bail, nakalaya. Yan. Pero wala hong nakulong kahit isa. Romel Jose, salamat sa palipad pakulay po. Walang napakulong kahit isa. Walang tinatago, Atty. Topacio. Huwag mo sabihin yan, walang tinatago. Ang nasa isip nilang kasi, hanggat si PBBM hindi nadadamay, feeling ninyo, walang hustisya sa flood control anomaly. Kasi ang gusto ninyo, si PBBM. Yun ang binibingwit ninyo. Kumbaga sa karagatan, kumbaga sa pangingisda, wala na kayong pakialam sa isda, sa ibang isda. Ang gusto nyong mabingwit si PBBM. Yun ang nasa utak isip ninyo. Di baling wala nang mabuking lahat, importante si PBBM ang sumabit. Yun ang nasa utak nyo. Tinatago to yung flood control. May tinatago ba? Nakulong na nga si Jinggoy. Oh. May mga makakasuhan nga. Oh. Ang dami na nakaabang. Actually, kasama pa nga dyan yung pinsan niya, si Martin Romualdez. Oh. Yung mag-asawang Diskaya, nakakulong na nga. Ano tinatago? Oh, Joel Villanueva. Si Escudero, kasali rin. No, ano tinatago? Si PBBM kasi ang tinatarget ninyo. Oh, ano natin? Dili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Anong mangyayari sa ating bayan? Wala na. Enough. Ha? Magkakaroon ng presidente na hindi kagustuhan ng taong bayan? Mananalo ang presidente pag binoto. Parang hindi abogado magsalita. May mananalong presidente hindi gusto ng taong bayan. Kung kakausapin ka ng isang abogado, tatanungin ka, paano nanalo? Binoto yun. Naku po, Dos Mario Joseph, Atty. Topacio, naturingan ka abogado. Tanga-tanga ka magbigay ng paliwanag. Paano mo malalaman magkakaroon ng presidente hindi gusto ng taong bayan? At unang-una, kapag si VP Lustay Duterte ay na-convict, hindi na makakatakbo ng kahit anong posisyon sa ahensya ng gobyerno habang buhay hanggang magunaw na mundo. Hindi na makakatakbo. Masasabi mo ba kung sino mga tatakbo? Masasabi mo ba yung mga tatakbo hindi gusto ng taong bayan? Paano mo masasabi yun? Ha? At nakakasiguro ka ba buong populasyon ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao gusto si VP Sara Duterte? Dito nga lang mga taga sa amin, kapitbahay namin, may DDS, gusto si Digong, ayaw si Sara, ayaw yung anak. Ano sabi ng mga kakilala ko? Chris Ulo, iho. Gusto namin yung tatay, si Digong. Hindi namin gusto yung Sara.
Oh. Ha? Gusto namin yung Chris Ulo Iho. Gusto namin yung tatay, pero yung anak din namin gusto. Oh. Makarinig ka ng ganun, ilan sila? Lima, apat? Makarinig ka ng ganun, ibig sabihin, umiiral din yun sa ibang tao, Luzon, Visayas, Mindanao. Imposibleng sila lang may ganung pakiramdam. Sa isip-isip ko, nangyayari naman talaga reality yan, realidad. Gusto ninyo ang kumpare nyo, gusto nyo ang kumari ninyo, pero yung ibang anak nila ayaw nyo. Nangyayari yan. Diba? May mga kaibigan kayo, kapitbahay kayo mga magulang, gusto nyo yung mag-asawa, pero yung mga anak ayaw ninyo. Nangyayari yan, reality yan. Oh. Kasi sa totoo lang, si Digong, mga kababayan, ginusto yan ng tao dati dahil siya talaga. Dahil siya talaga. Si Sara, kaya lang naman ginugusto ng iba yan dahil anak ni Digong. Pumikit ka. Isipin mo hindi anak ni Digong yan, hindi mo magugustuhan. Kaya lang naman gusto ng ibang tao yan kasi nga anak ni Digong. Yun lang yung nagiging yun lang ang nagiging lisensya niya, kaya siya gusto ng ibang tao, anak ni Digong. Pero kung wala si Digong, hindi yan anak. Try nyo, pumikit kayo, anak ni Tibulo yan. Hindi nyo magugustuhan. Pumikit kayo. Vicky Sara Duterte Lustay, anak ni Kibuloy. O, ayan. O, tamo, hindi nyo gusto. Hindi katulad ni Digong, gusto siya dati ng tao, isa talaga yun. Ilan mo ako, iyan ba gagawin mo? Iyan ba pang presidente? Mga kababayan, maniwala kayo, ilang beses ko na sinubukan sa pakiramdam ko na maging gitna. Inalis ko yung from Marcos, anti-Duterte, inalis ko lahat. Gumit na ako. Pinagmasdan ko si VP Sara. Pinag-aralan ko. Hindi talaga pang presidente. Hindi talaga. Karakter. Way kung paano humarap sa media, magsalita, kung paano ipakita ang ugali. Hindi ko pang presidente, mga kababayan. Presidente ng TODA. O yan, pwede. Presidente ng Union. Yan. Presidente ng Paluwagan. Yan, pwede. Pero presidente ng Republika ng Pilipinas? I don't think so. Tuloy natin. In 1 or 2 more generations, para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia, baka failed state na tayo, baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan noon for drugs, ayan na naman, nasa poder na naman. Can you imagine? So, Nag-imagine ka na naman. Kung makapagsalita ito mga ibang DDS dyan, kung makapagsalita nung nag-take over si PBBM noong 2022, inilipat ni Digong yung kapangyarihan niya bilang presidente, nag-turn over kay PBBM, kung magsalita ito mga ito, kala mo ang Pilipinas, drug-free ang putik. Akala mo drug-free ang putik. Kala mo, walang mga krimen eh. Kung makapagsalita itong mga ito eh. Sabihin nila, ano sabi ni Baste? Sabi niya doon sa huling press ko niya, doon sa Ridge Coalition niya. Hindi, nguya siya ng nguya eh. Sabi niya, hindi ko talaga lubos maisip na seseryosohin ng tatay ko na kalabanin niya ang droga at itong korupsyon. Pinalaban yung korupsyon kahit isa walang nakulong. Paano nangyari yun? Ang nangyayari kasi dyan sa Ridge Coalition ninyo, alam mo ano nangyayari dyan sa Ridge Coalition? Utuan na lang sakaya na lang, tapos after magsalita ng mga gusto magsalita sa entablado, sa baba, kainan na. Tapos uwi na, busog na. Kaya halata namang may kainan, kita nyo yung mga mesa, di ba? May mga setup catering. Ayun, sakayan, after chicha, pus na. Uwi na ulit. Maipakita lang sa taong bayan na pumapalag pa sila. Meron pa silang palo. Pero kung tutuusin, wala na talaga.
Di ba? Wala na eh. Nagpapalagpalaga na lang yan. So, yan po ang pinaglalaban natin. Ano bang mapapala namin dito? Wala na kaming hihiligin sa buhay. So, on the file, again, Mike Defensor, statement po doon sa reaction niya, doon sa sinabi ni Director Latiba on the 5 million bribery claim sa mga ex-partner. Ito na nga yung, hindi ko alam kung kasama ito eh. Di ba? Yeah, pero what's his reaction when you spoke to him about it? Malaki yung kalokohan niya. At kung gusto nila magdemanda, di magdemanda sila. Kita nyo naman ang affidavit. Puro, pinadala kami ng affidavit, puro redacted. Hindi malaman kung sino nagsasabi. Oh, di ba? Nakita nyo may affidavit? Di ba redacted yung affiant? Redacted yung mga pangalan. Redacted yung mga lugar. Ano bang tinatago nila? Ba't ayaw lang Kaya ka na naman, nagpipiling matalino ka na naman, pero lahat ng kaso mo naman talo. Kay Cornejo, dakdak lang dakdak. Ganito, ganyan. Mahina ang ano, ganyan. Ayun, nakakulong si Cornejo. Kay Tebes, ganito yan, ganyan, ganito ang batas, ganito. Ayun, si Tebes nakakulong. Kibuloy, ganito kaso, yan ang batas, dapat ganito yan, ganito, mali sila. Ayun, nakakulong si Kibuloy. Oh, alis go. Si Cassandra Ong, ganito ang batas, ayan, ganito, mali yan, ganito, dapat, ganyan. Ayun, nakakulong. Well, dak, lagi naman talo. Bakit daw ito si Melvin Matibag, si NBA Director, ganito, ganyan. Hindi nila matanggap si NBA Director Matibag, makakamatapang. Palakpakan natin tong director na to. Sumasama sa operation, ganito, ganyan. Malayong-malayo ito sa mga nakikita natin mga nakaupong NBA Director dati. Malayong-malayo. Ha? Balita ako pa nga, naku, yung ko na lang sabihin. Ha? Kesa naman yung iba dyan, halimbawa, nagpapalamig lang. Ha? Buti pa ito, sumasali sa mga operation. Kasi isipin mo naman, NBA Director ka, sasali ka pa ba sa operation? Pakailam ko dyan. Ganon din naman sa ahod niyan. Diba? Mamaya, sumali pa ako sa operation. May sniper pa sa akin dahil maraming galit sa akin, didedo pa ako. Ganon din naman yan. Dito na lang din ako sa opisina, pares lang sa ahod niya. Diba? Pero kita mo naman to, mga kababayan. Alam niyo mga kababayan ha, parang ngayon lang naging ganito kaingay ang NBI. Napansin ninyo, press 3. Sa kinatawan ho bilang NBI Director ni Melvin Matibag. Ngayon lang naging maingay, sobrang active. Sobrang active talaga. Hindi mo naman pwedeng sabihin inuutusan ni PBBM ito. Bakit yung mga dati, hindi naman ganito ka-active? Kung talagang nagkukumpas si PBBM, bakit doon sa mga nakaraan hindi naman ganito? Bakit di naman ganyan? So isipin mo, sumasali sa operation? Iuutos pa ba ni PBBM yan? Sumali ka sa operation, iuutos pa ba rin? Iuutos pa ba ni PBBM yan? Sumali ka sa mga operation, sumama ka sa mga rates. Pati ba iuutos ni PBBM? Kaya init na init sila rito. Matapang, mga kababayan, buo loob.